Ano ba ang alam ng isang 72 anyos na taga-isla? Ito ang bulong na umiikot sa loob ng marangyang Royal Mews, Royal Stables, ng Britanya. Ang mga mata ng mga elitistang British trainer ay puno ng pagdududa at paghamak. Gayunpaman, ang himalang gagawin ng isang matandang Pilipino sa harap nila ay magpapatahimik sa kanilang lahat. Bakit ang isang kabayong royal, na nasa bingit na ng euthanasia, pagpapatulog habang buhay, ay nagbukas lamang ng puso sa isang Pilipino? Sa bansang Britanya, kung saan ang siyensya ang hari, paano nanaig ang sinaunang karunungan ng silangan? Halina't tunghayan natin ang nakakaantig na kwentong ito. Taong 1980. Sa loob ng Royal Mews sa London, nakilala bilang tahanan ng pinakamahuhusay na pasilidad sa karera ng kabayo sa mundo, isang matandang lalaki mula sa silangan ang tumapak sa lupang iyon. Siya si Lolo Carding Ricardo, 72 taong gulang. Isa siyang veteranong mangangabayo mula sa Bukidnon, Pilipinas, na lumaki kasama ng mga kabayo mula pa noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Bakit natin kailangang tawagin ang ganitong klaseng matanda? Nakasimangot na tanong ni Charles Hampton, ang chief trainer ng Royal Stables. Noong panahong iyon, ang industriya ng karera sa Britanya ay nasa rurok ng makabagong pagsasanay na nakabase sa siyensya. Gumagamit sila ng mga heart rate monitors, nutritional science para sa pagkain, at behavioral psychology. Dahil sa mga teknolohiyang ito, ang mga kabayong Briton ay nangingibabaw sa buong mundo. Sa katunayan, sa nakalipas na dekada, ang winning rate ng mga 3 taong gulang na kabayong Briton sa mga international races ay umabot sa 68%, malayo sa 45% ng France at 52% ng Amerika. Nasa atin ang pinakabagong siyensya, pagmamalaki ni Hampton sa kanyang mga kasamahan. Ang mga pamahiin ng tagasilangan ay walang puwang sa modernong panahon. Sa paningin ng mga Briton, ang pamamaraan ni Lolo Carding ay mukhang katawa-tawa at hindi siyentipiko. Wala siyang dalang data. Wala siyang mga chart o graph. Basta na lang siyang upo ng tahimik sa tabi ng kabayo, nakatitig dito na parang rebulto. Minsan, ipinapatong niya ang kanyang magaspang na kamay sa liig ng hayop, tila may ibinubulong. Para siyang albularyo sa paningin nila. Ano ba ang alam ng Pilipinas sa pangangabayo? Pangungutya ni Robert, isang batang trainer. Nanalo na ba ang mga kabayo nila sa International Derby? Siguro sa kalesa lang sila magaling. Sa totoo lang, noong panahong iyon, ang Pilipinas ay hindi kilala sa international horse racing. Ang tingin nila kay Lolo Carding ay isang huling alas na desperadong hakbang na lang. Tahimik na tinanggap ni Lolo Carding ang matatalim na tingin. Alam niya kung bakit siya naroon. Dahil ito sa isang kabayo ng royal family, ang Sea King's Glory. Ang thoroughbred na ito ay isang alamat. Sa kanyang debut, ginulat niya ang mundo at nanalo ng maraming tropeo. Ngunit 6 na buwan na ang nakararaan, matapos ang isang malalang aksidente sa karera kung saan siya natumba, nagbago ang lahat. Hindi na siya nagpapalapit sa tao. Lahat ng latest therapy at psychological treatment ay sinubukan na, pero bigo ang lahat. Ang tanging opsyon na natitira ay ang euthanasia. Kung hindi ito kaya ng siyensya, paano ito kakayanin ng pamahiin? Iling ni Hampton. Sa gitna ng malamig na tingin ng mga Briton, dahan-dahang naglakad si Lolo Carding patungo sa kwadra ng King's Glory. Sa loob, nakita niya ang isang napakagandang kabayo, ngunit ang mga mata nito ay puno ng galit at takot. Magandang hapon sa iyo, kaibigan, bulong ni Lolo Carding sa Tagalog, sabay yuko ng malalim bilang pagpupugay. Nagpigil ng tawa ang mga trainer na Briton nang makita ang pagyukod ng matanda sa isang hayop. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay nasa tapat na ng kwadra si Lolo Carding. Dala niya ang isang maliit na folding chair. Umupo siya doon at tahimik na tumitig sa kabayo. Anong ginagawa mo? Tanong ni Hampton, halatang irita. Nakikiramdam, sagot ni Lolo Carding nang hindi lumilingon. Inoobserbahan ko siya. Observing. Gumugol na kami ng 6 na buwan sa pagkolekta ng data. Kumpleto kami sa analisis, giit ni Hampton. Ang bawat galaw, tibok ng puso, at pagkain ng kabayo ay nasa computer na nila. Pero hindi ito pinansin ni Lolo Carding. Sa halip, pinanood niya ang ritmo ng paghinga ng kabayo, ang kumpas ng tainga, at ang hagupit ng buntot. Napaka-inefficient, bulong ni Robert. Sa data namin, 5 minuto lang, alam na ang kondisyon. Ngunit ng hapong iyon, may nangyari.
Isang stable hand, tagalinis, ang sinipang malakas ng King's Glory habang naglilinis. Nagwala ang kabayo. Walang makalapit. Gamitan niyo ng tranquilizer, sigaw ni Hampton. Akmang ituturok na ang pampakalma ng tumayo si Lolo Carding. Sandali lang. Binuksan niya ang pinto ng kwadra at pumasok. Walang proteksyon. Walang armas. Delikado. Lumabas ka dyan, sigaw ni Hampton. Tila walang narinig si Lolo Carding. Itinaas ng King's Glory ang kanyang mga paa, handang dumagan, pero hindi na tinag ang matanda. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang nasa 2 metro na lang ang layo, naupo siya sa sahig, sa mismong dayami. Nalito ang kabayo. Nakatingin lang ito kay Lolo Carding. Lumipas ang 10 minuto. 20 minuto. Unti-unting kumalma ang paghinga ng kabayo. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng kuryosidad. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Robert. 1 oras na nakaupo si Lolo Carding, parang nagninilay-nilay. Nang tumayo siya at lumabas, sinalubong siya ng mga tanong. Paano mo ginawa yon? Ngumiti lang si Lolo Carding, ang ngiting sanay sa hirap ng buhay sa probinsya. Wala akong ginawa. Sinamahan ko lang siya. Damayan lang. Nagkatinginan ang mga Briton. Hindi ito maipaliwanag ng kanilang siyensya. Samba lang yan, git ni Robert. Napagod lang yung kabayo. Pero sa kaibuturan ng kanilang puso, naramdaman nilang may kakaiba sa matandang Pilipinong ito. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Lolo Carding ang kanyang ritual. Upo, makikiramdam, makikisama. Walang makina, walang data. Puso lang. 1 linggo ang lumipas, nagkaroon ng hindi inaasahang problema. May pagsabog sa isang construction site malapit sa stabling. Umalingaw ang malakas na tunog. Nagpanik ang mga kabayo. Ang King's Glory, na may trauma, ay nagwala ng husto. Sinisipan niya ang pader. Susugatan niya ang sarili niya. Tumawag ng veterinaryo, utos ni Hampton. Pero bago pa man dumating ang doktor, pumasok na ulit si Lolo Carding sa kwadra. Bula ang bibig ng King's Glory. Pula ang mga mata sa takot. Umupo si Lolo Carding sa sulok. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kawayang plauta, bamboo flute. Anong gagawin niya? Kabadong tanong ni Robert. Inilapit ni Lolo Carding ang plauta sa kanyang labi at nagsimulang umihip. Isang malumanay at payapang tunog ang lumabas, isang himig na parang oyay ng hangin sa bukid ng Bukidnon. Mapanglaw pero mapayapa. Sa una, nagulat ang kabayo. Pero unti-unti, nakuha ng musika ang atensyon nito. Hindi tumigil si Lolo Carding. Habang tumutugtog, dahan-dahan siyang umuusad palapit. Nang mahawakan ng kamay ni Lolo Carding ang liig ng kabayo. Himala. Bumigay ang katawan ng kabayo, parang nakahinga ng maluwag matapos ang matagal na pagpigil ng hinga. Pagkalipas ng 30 minuto, kumakain na ang King's Glory ng karot mula sa palad ni Lolo Carding. Ungol ito ng ungol na parang batang naglalambing. Natulala si Hampton. Pati ang veterinaryong kakarating lang ay napanganga. Medically impossible ito, sabi ng doktor. Lumabas si Lolo Carding at nagsalita sa wikang Ingles na may puntong Bisaya. Nararamdaman ng kabayo ang puso ng tao. Hindi galit o takot ang kailangan niyang maramdaman, kundi kapayapaan at pagmamahal. Malasakit. Pero nasaan ang scientific basis? Tanong pa rin ni Robert. Tumango si Lolo Carding. Mahalaga ang siyensya. Pero ang koneksyon ng puso, hindi kailangan ng makina. Nang gabing iyon, nag-ikot si Hampton sa stabling. Nakita niyang natutulog ng mahimbing ang King's Glory, isang bagay na hindi nito ginawa sa loob ng 6 na buwan. Posible kaya? Tanong ni Hampton sa sarili. Tinalo ng matandang ito ang aming teknolohiya. Kinabukasan, may request si Lolo Carding. Pwede ko ba siyang ilabas? Igala sa damuhan? Hindi pwede, tutol ng lahat. Kapag nagwala yan sa labas, tapos na tayo. Pero sa tatag ng tingin ni Lolo Carding, pumayag sila. Walang tali. Walang lead rope. Naglakad si Lolo Carding sa damuhan, at sumunod ang King's Glory sa kanya na parang maamong aso. Parang mahika, bulong ng isang broom. Pero para kay Lolo Carding, hindi ito mahika. Ito ang bunga ng respeto sa hayop.
Kahit nakita na ni Hampton ang ebidensya, ayaw pa rin niyang tanggapin. Coincidence lang ito. Hindi ito tatagal. Bilang isang veterano na may 30 taong karanasan, nakatayo ang pride ni Hampton sa siyensya. Hindi ako papatalo sa isang Pilipino, isip niya. Gumawa si Hampton ng bagong special training program gamit ang nutrition at exercise physiology. Ipapakita ko ang lakas ng siyensya. Samantala, si Lolo Carding ay patuloy lang sa kanyang walang kwentang routine. Upo, kakausapin ang kabayo, susuklayin ang buhok. Ano ba talagang ginagawa niya? Naguguluhang tanong ni Robert. Wala man lang training menu. Pero habang lumilipas ang araw, kumikintab ang balahibo ng King's Glory. Bumabalik ang sigla sa mga mata nito. Isang araw, nagsabi si Lolo Carding, pwede na siyang tumakbo ng kaunti. Ito na ang pagkakataon, isip ni Hampton. Ikakabit natin ang mga sensor. Naglabas si Hampton ng GIA at heart rate monitors. Umiling si Lolo Carding. Hindi na kailangan yan. Pakinggan mo lang ang puso niya. Nonsense, tawa ni Hampton. Nagdesisyon silang subukan ang dalawang paraan. Noong ikabit ni Hampton ang mga makina, nagwala ulit ang kabayo. Naalala nito ang trauma. Pero nung si Lolo Carding ang lumapit, kumalma agad ito at inilapit ang muso sa kamay ng matanda. Nagsimulang kabahan si Hampton. Baka mali ako. Dumating ang araw ng inspeksyon. Bibisita si Sir James, ang equestrian director ng Royal Family. Balita ko ay gumaling na ang kabayo, sabi ni Sir James. Nagpresenta si Hampton ng mga graphs at data. Ayon sa aming analisis. Humanga si Sir James. Excellent data. Paglingon niya kay Lolo Carding, ikaw, Ginoo. May report ka ba? Wala po, sir, sagot ni Lolo Carding ng mapakumbaba. Samahan niyo lang po ako sa kanya. Paglapit nila, bumungis-ngis ang King's Glory nang makita si Lolo Carding. Humarap ito kay Sir James ng mayamo. Nakakamangha, sabi ni Sir James. Parang ibang kabayo. Hindi siya sumuko, sir, sabi ni Lolo Carding habang hinihimas ang noo ng kabayo. Naghintay lang siya ng taong magtitiwala sa kanya. Pero hindi natin alam kung makakatakbo siya, singit ni Hampton. Pumunta sila sa track. Kinabitan ni Hampton ng sensors ang kabayo. Nanigas ang galaw nito. Masama ang takbo. Sabi ko na nga ba, sabi ni Hampton, bagamat may halong pagkadismaya. Ako naman, sabi ni Lolo Carding. Tinanggal ang mga makina. Naglakad si Lolo Carding sa tabi ng kabayo. Pagkatapos, sumenya siya. Kusa itong tumakbo. Walang pumipilit. Isang magaan at napakagandang canter ang ipinakita ng King's Glory. Parang lumilipad. Nanlaki ang mga mata ni Sir James. It's magic. Hindi po magic, iling ni Lolo Carding. Puso po. Pakiramdam. Lumapit si Hampton kay Lolo Carding, yumuko ang ulo. Mali ba ang pamamaraan ko? Ngumiti ang matandang Pilipino. Hindi mali, Sir Charles. Pero kulang. Kailangan ng siyensya at kailangan din ng puso. Dapat balance. Mula noon, nagbago ang ihip ng hangin sa Royal Stables. 2 buwan ang lumipas, naimbitahan ang King's Glory sa Royal International Friendship Race. Hindi pwede, tutol ni Hampton. Hindi pa siya 100% ready sa data. Pero kailangan nilang sumali para sa karangalan ng corona. Sa press conference, tinanong ng mga foreign media si Lolo Carding. Sa tingin mo ba mananalo ka gamit ang sinaunang pamamaraan mo? Tanong ng isang Pranses na reporter ng may pang-uyam. Hindi po ito tungkol sa panalo, sagot ni Lolo Carding. Basta maramdaman lang niya ulit ang ligaya ng pagtakbo, sapat na yon. Nagtawanan ang mga reporter. Typical Asian excuse. Sa araw ng karera, ang ibang kabayo ay parang mga makina, perpekto ang kondisyon base sa numero. Nagsimula ang karera. Naiwan ang King's Glory. Tumatakbo siya sa sarili niyang ritmo, parang namamasyal lang. Tapos na, takip ni Hampton sa kanyang mukha. Nakakahiya. Pero sa huling bend, nangyari ang himala. Biglang bumulusok ang King's Glory. Parang pinakawalan mula sa kanyon. Nilampasan niya ang mga nauuna ng walang kahirap-hirap. Nagsigawan ang mga tao. Tumawid siya sa finish line, pangalawa, dalawa ni place.
Hindi man siya nag-champion, pero para sa isang kabayong galing sa matinding trauma, isa itong milagro. Paano? Tanong ng Francis na trainer kay Lolo Carding. Explain this scientifically. Gusto lang niyang tumakbo, simpleng sagot ni Lolo Carding. Masaya siya eh. Sa gala dinner ng gabing iyon, tumayo si Sir James. Ngayong gabi, nasaksihan natin ang bagay na higit pa sa siyensya. Ang sining ni Ginoong Carding. Nagpalakpakan ang lahat. Lumapit ang Francis na trainer at yumuko. Patawad. Minaliit ko ang kakayahan mo. Hindi ito kakayahan, sabi ni Lolo Carding. Ito ay pagmamahal sa may buhay. Meron tayong lahat niyan, anuman ang lahi natin. Kinabukasan, nag-impake na si Lolo Carding pabalik ng Pilipinas. Hinabol siya ni Hampton. Please, stay. Turuan mo kami. Ngumiti si Lolo Carding. Okay na siya. Kayo na ang bahala. Tandaan nyo lang, ang tiwala ay hindi nasusukat ng makina. Puso ang gamitin nyo. Lumapit ang King's Glory at inilagay ang ulo sa balikat ni Lolo Carding, tila nagpapaalam. Salamat, anak, bulong ng matanda. Habang nasa sasakyan patungong airport, tinatanaw ni Lolo Carding ang luntiang bukid ng England. Balang araw, kikilalanin din ang galing ng Pilipinas, sabi ng interpreter. Umiti lang si Lolo Carding. Hindi kailangang kilalanin. Basta nagkaintindihan ang tao at hayop, ayos na yon. Ilang buwan ang lumipas, nakatanggap si Lolo Carding ng sulat sa kanyang bahay sa Bukidnon. Galing kay Hampton. Sinimulan na namin ang bagong method. Science plus heart. Masaya ang King's Glory. Salamat sa pagtuturo mo sa amin na ang tunay na koneksyon ay walang pinipiling lahi o wika. Kasama ng sulat ay isang litrato, ang King's Glory, kasama ang mga British trainers na nakangiti na at hindi na nakasimangot. Doon napatunayan na ang tunay na pagkakaibigan ng mga bansa ay hindi sa pagpapatalbugan, kundi sa pagtutulungan. Dala ni Lolo Carding ang karunungan ng Pilipinas sa kanluran, at tinanggap naman niya ang galing nila. Hanggang ngayon, ang kwento ni Lolo Carding ay nananatiling.